Dahil may bisita na naman tayo ngayon, kaya ito napagawa ako ng banana bread. Pero this time, nag-try na naman ako ng ibang version ng banana bread. Ito nga't sinubukan ko, chocolate banana bread. Ang sarap nito at ang moist niya sa loob. At tingnan nyo naman, masarap ito pag kinain mo na mainit-init pa ang lambot ng kanyang bread. Kaya kung gusto nyo rin matutunan to, halika samahan nyo ako at magluluto tayo, tara. At mag-uumpisa nga pala tayo sa paggawa ng buttermilk. Meron ako dito ng 1 cup of milk plus 1 tablespoon na suka. Ihahalo lang natin yan at imimix natin hanggang sa parang malapot na yung mixture natin. At isi-set aside muna natin yan. At katulad dito, hinahalo ko lang ng mabuti at pag naging ganito na itsura, itatabi na muna natin yan. At sa isang bowl naman, meron ako ng 1½ cup na all-purpose flour at naglagay ako ng 3/4 cup na sugar at 1 teaspoon na baking powder at 1 teaspoon na baking soda. So, akin lang sinala yan para wala nang mamuo-muo. At pag nasala na natin ng mabuti, hahaluin naman natin yung ating mixture. Ito yung lahat ng ating mga dry ingredients. At meron ako dito ng 3 pirasong overripe na banana. Imamash lang natin ito hanggang sa durog na yung ating mga banana. Hanggang maging ganito na, okay na yan. At maglalagay ako dito ng 2 pirasong itlog. At maglalagay din tayo ng 2 teaspoon na vanilla essence. At dahil kinulang ako dito sa aking vanilla essence, ay okay na yan. Kunti-kunti na lang naman ang kulang, kaya inubos ko na lang dyan. At naglagay din ako ng 1/2 cup na melted butter. At i-add na natin yung ating buttermilk. Ipagsama-sama na natin yung lahat ng ating mga liquid ingredients at hahaluin lang natin para ma-dissolve yung ating itlog. At mag-mix ng mabuti yung ating mga ingredients. At kapag ganito na nga ang itsura, ay okay na to. So, dito naman sa ating dry ingredients, naglagay lang ako dyan ng 2 kurot na asin. Nakalimutan ko palang lagay kanina. At imimix na natin yung ating dry ingredients doon sa ating wet na ingredients. At hahaluin natin ito na wala ng lumps, pero hindi natin kailangan i-overmix dahil kapag na-overmix yung ating butter, ang nagiging mangyayari niyan ay parang makunat yung ating bread. At ito na nga, ini-scrape ko lang yung gilid ng ating lalagyan para naman makombine lahat yung ating mga ingredients. Yung wala na tayong makitang lumps dyan. At kapag okay na, kasi hindi naman natin kailangan i-overmix yan, ay hahatiin natin yan into 2 parts. Ayan, so hahatiin natin ng 2 at yung isa ay lalagyan natin ng cocoa powder. At kapag nahati na nga natin sa isang part ng ating butter, ay naglagay lang ako ng 1/8 cup na cocoa powder. At sinala ko lang yan para wala namang mamuumuo. At kapag nasala na ng mabuti, ay atin nang ihahalo para mag-combine yung ating nilagay na cocoa powder. So ganyan na, parang chocolate na yung itsura niya. At dito sa isang lalagyan, pinahiran ko lang yan ng oil at nilagyan ko lang siya ng parchment paper. At ilalagay ko na yung ating classic lang na banana cake, yung walang flavor. So ilalagay lang natin yan, alternate yung classic, next yung chocolate flavor, then next ulit yung classic, and next ulit yung chocolate flavor. So tatapusin natin sa paggawa nito, sundan nyo na lang yung step ng aking paggagawa. At habang ginagawa nga pala natin ito, at kung nanonood ka pa sa aking video na to, mag-comment ka na lang kung taga-saan ka para ma-shoutout kita at mapasalamatan sa aking mga next video. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking video, sa mga top fan ko dyan. Thank you so much. Alam ko kung mga sino kayo at lagi kayo nandyan. At ito na nga, halos patapos na nga itong ating ginagawang paglalagay sa ating loaf pan. At ito nga, okay na nga to. Meron ako na isang stick at akin lang yan. Hinahalo-halo ng ganyan para meron siyang parang marble effect. So maganda yan, maganda kinalalabasan yan. So tingnan mo naman, kahit ganyan pa lang ang itsura niya ay ang ganda na. So ayan, at magtatap tayo dito ng mga cubes na chocolate bar. So yung ginamit ko dito yung Dutch at akin lang cubes ng mga maliliit yan. Pwede rin tayong magtap dyan ng chocolate chips. Pwede rin tayo mag-top dyan ng peanut. Pwede rin tayo mag-top dyan ng raisins. So, depende sa inyo. At kahit anong klaseng nuts, pwede. Kaya itry nyo ito sa inyong mga bahay. Napaka-basic lang ng ingredients nito. At ito na nga itsura niya kapag ka naka-ready na. At i-bake natin ito sa 350 Fahrenheit for
30 minutes. So, preheated na yung ating oven dyan. Then, after 30 minutes, ito na yung itsura. So, pag-test, pagtusok mo ng toothpick at wala nang basa-basa, ay okay na yan. So, halos hindi ko na pinalamig yan at kinuha ko na sa isang lalagyan. At mag-slice na tayo dahil meron nga kaming bisita sa time na to. At ito nga nung in-slice ko, ang sarap talaga niya at ang amoy niya ang sarap talaga. So ayan, in-slice ko lang yan at tignan nyo naman pagbukas niyan ay ang ganda-ganda ng itsura niya. Itsura pa lang yan ay matakam-takam ka na. At kapag kinain nyo yung chocolate na yan, na bilog-bilog na yan, ang sarap ng lasa niya. Kaya ano pang hinihintay mo? Maggawa ka na rin ng ganito sa inyong mga bahay. At ito nga, meron na tayo ng choco banana bread. So maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita pa tayo sa aking mga next video. So hanggang dito na tayo, bye!